Mga first-timers sa Cebu, pinakamainam mamasyal ng maagang maaga o sa hapon kung kailan hindi pa tirik ang araw o hindi pa ganong maraming sasakyan. May ilang pang masarap na almusalan sa iba't ibang eskinita ng downtown Cebu. Hanapin lamang ang mga kalderang mausok, siguradong merong pagkain na patok. Ito yung Tabo sa Banay, pinakalumang food strip or food street dito sa Cebu. Ito, maliit na version ito ng mga ginabot. Parang nandito na lahat. May mga larang din dito paminsan, lansiaw. Lansiaw siya. Kanini, balbakuan ni panit. Kanini, nilagang baka. Luto na ni? Di pa masyado. Hindi pa masyado. Tapos meron kayong fried chicken, meron kayong... Yan ay charm bulaklak, may calamares. Calamares, oh. Tapos ito, pork chop. Pork. Dahil kadalasan ang mga maganda at mamahaling karne ng baka at baboy ang niluluto para sa iba't ibang putahe, naiiwan ang ilang mga parte tulad ng balat, buto-buto, laman loob at iba pa. Bilang masinop na mga Pilipino, niluto ito ng mga Cebuano at ginawang lansiaw o balbakwa. Isinahog sa nilagang baka at pinirito ang mga laman loob ng baboy para maging chicharrong bulaklak. Sanay na tayo sa mainit at masabaw na almusal dahil kailangan ng init ang sikmura. Pero kakaiba dito ay ang chicharon bulaklak na kung tawagin nila ay ginabot. Ang almusal talaga? Medyo masanay yata ako dyan kapag sa gabi ko kinakain yan na may kasabay na malamig na inumin. Ito yung ginabot. Kung sa Tagalog, ang tawag dito, chicharong bulaklak. Okay. Kasi it looks like petar flowers. Pinapakuluan, nililinis, pinapakuluan, tapos i-deep fry sa talagang mantika na kumukulo. Tapos magka-crunchy na yan. With vinegar, soy sauce, at saka ito. Kalamansi, sibuyas. Hindi ko alam kung 7 a.m. or 7 p.m. Kasi ito usually yung pulutan eh. Yung ginabot dito, talagang since time, may ginabot na sa Cebu. Okay. Pero hindi lahat ng tao kumakain pa ng ginabot. Hindi pa masyadong populated ang Cebu, hindi pa masyadong kumakain ng ginabot. Kung pupunta ka ng Carbon Market, makikita mo may mga nakabox doon na frozen na chicharon bulaklak as far away from Spain, Because Norway. dahil tinatapon lang nila. and because Tinatapon nila sa kanila. They don't eat it because Right. it's unhealthy. Right. But they find a place in which it's a delicacy. So And dito na profitable for them. Profitable for them. And profitable also for Filipinos. Yes. Pero parang it's hard to decipher because, you know, everything's, if it's deep fried, Puro parang pareha. everything tastes the same, Oo, no? puro pareha. Everything fried tastes good. Yeah, totoo. Ang pagkain, nauubos. Nag-iiwan na lang ng konting lasa sa ating alaala. Pero meron din naman mga bagay na nagtatagal. Dito sa Museo Sugbo, makikita ang ilang mga gamit na may ambag sa kasaysayan. Ang Museo Sugbo po ay ang Cebu Provincial Museum, isang museum na pinatatakbo ng Cebu Provincial Government. Dati po siyang kulungan na itinayo noong 1871 at ang tawag nito dati ay Carcel del Distrito de Visayas kasi naging kulungan siya para sa buong Visayas region. Meron kaming 12 galleries sa loob ng museum featuring po yung history ng Cebu from the pre-colonial period, the Spanish occupation, the American occupation up to the World War II. Historical documents, artifacts, at mga lumang gamit ang makikita rito. Pero ang ikinagulat namin ay ang kanilang koleksyon ng limpak-limpak na salapi. Ang Museo Sugbo po ay ang may pinakamalaking collection ng emergency notes. Yung emergency notes po ay yung pera na that was produced ng Commonwealth government during the Japanese occupation. Ito po yung counterpart ng Japanese currency, yung tinatawag na kura. So, while the Japanese, meron silang tinatawag na kura, yung under naman the American guerrilla, may tinatawag din tayong emergency notes.
Biruin mo ang napakaraming salaping papel nito ay hindi pa lahat na nasa kanilang koleksyon na kung susumahin ay aabot ng 100,000 pesos noong mga panahong yun. Accounting for inflation, nagkakalaga ito ngayon na humigit kumulang 2.5 million pesos. Hindi lamang mga Kastila ang nagkaroon ng settlement sa Cebu, gaya ng maraming lugar sa Pilipinas. Siyempre, meron din mga Chino na namuhay at nanirahan na sa Cebu. Nag-iwan din sila ng sarili nilang tatak sa panlasang Cebuano. Hanggang ngayon ay matitikman ang original Chinese specialties sa downtown Cebu. Tulad na lang dito sa Eng Lai Hyong na sinasabing isa sa surviving traditional old Chinese restaurants sa syudad. Kung busog ka naman at medyo merienda lamang ang hanap mo, dito naman sa La Fortuna, isa sa pinakamatandang bakery, matitikman ang classic treats tulad ng hopya, tikoy at iba pa. It has been that kind of formula long time. Yes, this is the oldest hopia. When we came to Cebu, they did a lot of products, and it seems this one people like this best. So we continue this one, and from time to time we try new products, introduce new products, so people can have choices. I am the meeting is a BIA. God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!